the love shot. Hey guys! Welcome to my channel. Sa totoo lang, hindi naman madaling mag-maintain ng bahay na laging malinis at maayos, lalo na kung mag-isa ka lang. Merong mga nagsabi sa akin na nare-relax at na-inspire daw sila kapag nanonood sila ng cleaning videos. Kayo guys, meron akong challenge sa inyo. Kuha na rin kayo ng walis at basahan para habang nanonood kayo, linis na rin kayo ng bahay para pagkatapos ng vlog na to, pati yung bahay nyo malinis na rin. So tara, sabay tayo maglinis. So, ito yung itsura ng bahay. Bago tayo maglinis, papakita ko muna yung totoong itsura. Walang pre-cleaning. Kung ano lang talaga yung totoong kalat, papakita ko. Dito ko nilalagay yung mga leash ni Fluffy at Loki para pag mag-out kami, madali lang kunin. Tapos, meron din ako laging dalang bag. Kasi nga, syempre, pag may hawak kang dalawang aso, ang hirap sa malalagay yung phone, susi, or pera pag may bibilin. So, lagi ako may dalang maliit na pouch. Tapos, ito naman yung laruan nila. Itong salamin, kailangan kong ihang. Wala pa akong yung pako. Ito namang area, hindi ko pa kasi alam kung anong gagawin ko. Parang gusto ko siyang lagyan ng welcome something like plant or upuan sana. Tapos, andito pa yung mga shoe boxes. Tapos, ito naman yung sala. Yung sala medyo okay na, no? Kailangan lang ng polishing sa linis. And yung gown na ginamit ko sa kasal niya. Last week pa yun, pero andito pa. Gagawin ko kasi to, mag-video ako ng about sa kasal. Parang hindi ko makalimutan, kaya nandyan siya. So, yun ang sitwasyon sa baba. Ngayon naman, sa taas, papakita ko yung dalawang kwarto. In fairness, itong hagdan, medyo clear naman siya, pero meron lang ditong luggage na merong mga damit sa ibabaw. Unahin ko na tong kwarto dahil ito yung pinaka-plain na lugar dito sa buong bahay. So, ang itsura niya, yan pa din. Merong carpet, side table lamp, yung bed ko, hindi ko pa siya nagagawa. Tapos, andito naman yung cabinet. Nalilisan ng sala. Itong sala, maliit lang talaga siya. Pero dahil itong wall, nakasalamin siya, so parang mas malaki. Merong illusion na parang mas madami yung space. Ang magandang panglinis, yung basahan talaga na para sa mga glass, mirror, merong nabibiling ganon. Pero kung wala naman, basahan, okay na din. Basta yung tela niya, yung makinis, yung fine, para hindi siya magasgas. Kapag maglilinis naman kayo ng mga clutter, ng mga gamit na nakatambak, katulad nito, yung mga hindi mo alam kung saan ilalagay, mas maganda kung kuha kayo ng basket or kahit na anong box. Sabi nyo na, halimbawa, itong wine sa kusina, tapos itong bra sa kwarto, sa cabinet. Yung mga gamit naman na nakatambak na hindi nyo pa alam kung saan yung tamang lalagyan, ilagay nyo lahat sa basket. Halimbawa, yung envelope, tapos yung mga makita nyo na kailangan niya itapon, like yung mga plastic, mga papel, ayan, yung mga wrapper. Kapag meron kayong carpet, tapos naglilinis kayo or nag-aayos, tanggalin nyo muna. Kasi syempre yung carpet, tela to, so kapag nagpapagpag ka, nagwawalis, kumakapit yung alikabok dito. Bago naman magwalis, magpunas muna ng mga cabinet, yung mga nakalagay sa ibabaw, magtanggal ng agyo. So, ang pagpupunas sa ibabaw muna, papunta sa ilalim, so yung mga nasa top shelf. Ito yung mga dekorasyon na nakalagay dun sa cabinet. So, merong mga kandila, may relos, tapos may mga photo album. Ang theme nito ay rose gold, pink, at saka white, tapos may touch of gray. Ngayon na malinis na itong cabinet, pwede nang ibalik lahat ng dekorasyon at gamit. Ito na yung ayos. So, kapag napunasan na yung mga ibabaw, pwede na ngayong magwalis. Pwede na ngayon ibalik ang carpet at ang center table. Coffee, excuse me. Ito naman ang disaster ng beauty room. Ito dapat to, sobrang ganda, girly, IG-worthy. Pero ganito yung itsura niya. So, ang daming kalat. Dito sana gusto kong bilan ng couch, pero wala akong makitang magandang mura. Kaya for now, sa lapag ako nag-e-edit. Kaya ang kalat ng lapag. Dala ko pa din tong basket ng mga random things. So, habang naglilinis ako, yung mga bagay na hindi ko pa alam kung saan ko lalagay, like yung mga purse, yung mga random na papel, dito ko lalagay para mabawasan yung kalat. Kung sa taas naman kayo naglilinis, mas maganda meron kayong dalang plastic or eco bag
Para kapag may nakita kayong kalat, katulad ng mga to, shoot nyo lang, tapos isang beses lang kayong bababa. Yung iba kasi, lalo na yung mga kabataan, kaya sila tinatamad maglinis kasi bukod sa nakakapagod naman talaga, minsan masyadong seryoso. So, mas maganda para sipatin yung mga kabataan maglinis. Diba maganda kung light lang, yung parang nag-e-enjoy lang. Maganda sana kung meron kayong chichirya, pwede kayong magtawanan, or kahit na meron kayong music habang naglilinis. Yung mga bag naman, bago nyo itago sa cabinet, mas maganda kung tatanggalin nyo muna yung mga laman. Kasi minsan meron tayong mga gamit na hinahanap na ang tagal-tagal hindi natin mahanap. Tapos yun pala nasa isang bag lang, nakatago. Linis na to, pwede nang itabi. Mas maganda kasi kapag gano'n, yung walang mga nakatagong gamit, tsaka yung mga walang nalalaglag. Ayan. So ito, makalat siya sa loob, pero gagawin ko ng separate na video kung paano mag-declutter tsaka mag-ayos ng mga sapatos at tsaka bag. Sa ngayon, makalat muna sila dito. Sa mga nakaraang videos, nag-declutter ako ng makeup, skincare, damit, mga nail polishes. Ito lahat ng mga lipstick, lahat ng mga bago pa. Ito naman, lahat ng mga skincare. Ito naman, lahat ng mga makeup. So, sama-sama dyan mga foundation, powder. Ito naman, yung mga damit na ipamigay ko na yung iba. Ito na lang yung naiwan. So, ito yung mga excess ko pang gamit dito. Skincare, makeup, damit. So, yung mga di na talaga pwedeng expired na itapon ko na. So, ito mga excess na lang. Kaya pinag-iisipan ko kung ano bang pwedeng gawin para mabawasan na din yung mga nakatambak. So, nilipat ko na lang muna dito yung mga box. Naka-expose pa rin siya, tsaka cluttered pa din. Pero at least, nasa gilid na, tsaka hindi na masyadong eyesore. So, ito, yan, medyo nakiklear na. At ang huli ko nang lilinisin, itong kwarto. Sa buong bahay, itong kwarto yung pinaka-simple kasi hindi ko pa nadedekorasyonan kasi inuna kong dekorasyonan yung sala. Kaya plain lang siya, meron lang electric fan, kama, tsaka side table. Okay. Sa puting cabinet, andito yung mga skincare ko kasi sa gabi ako nagsiskincare. Tapos merong picture, ayan, random things. Tapos ito naman yung mini ref. Binunot ko muna sa saksakan, pero kapag nakasaksak to, malamig naman. So ito yung mga products na nasa loob. Ang nilagay ko yung mga serum, yung mga cream, yung mga medyo expensive para maprotekta sa init, hindi agad ma-expire. Dito naman sa side table, itong laman, ito yung IKEA na drawers. Hindi talaga to side table, pero ginawa ko lang kasi space saver. So, bukod sa cabinet, madaming laman sa loob, side table na din. So, meron siyang lamp, tapos merong kandila, merong love notes from God, tapos meron ding mga random na pang dekorasyon. Ito naman ang aking phone ngayon. Ito ang aking wallpaper. Hindi ko alam kung bakit sa tagal-tagal ko ng XOL simula 2012. Ngayon ko lang na-appreciate si Dio. So, siya ang aking wallpaper bago man lang siya mag-enlist sa army. Siya ang aking current bias. Dati si Chen, ngayon si Dio na. Tapos ito, meron akong mga Sun Cellular prepaid load. Kasi 3 buwan na ako dito sa condo. Pero wala pa akong internet. Wala pa akong wifi. So, for now, ang ginagamit ko lang muna ay yung data, Gigasurf 50 ng Sun Cellular. In fairness, mabilis naman siya. So, yun ang ginagamit ko na pang browse, pang post sa Instagram, IG story, Facebook, ayan. So, yan. Sun Cellular, Gigasurf 50. In fairness, nakasurvive talaga ako kahit March ako lumipat, tapos ngayon June na. Ayan guys, try nyo Sun Cellular, Gigasurf 50 kung wala pa kayong wifi or kung kailangan yung lumabas ng bahay sa data. Sobrang bilis niya. As in, ito yung ginagamit ko yan. Pang upload ng IG story and pang post sa Instagram. Ito naman yung lock screen ko, nakalimutan kong ipakita. So, pagtapos na kayong maglinis, pwede nyo na ngayong ibaba itong eco bag or yung plastic nyo ng mga nakolektang basura. Diba, sobrang efficient kasi hindi ka mapapagod kahit naglilinis ka. So, ito lahat yung mga basurang itatapon na nakita ko. Ito naman yung mga nakolekta ko na nasa basket, yung mga random things. So, merong mga cordon, box, merong yung velcro roller, at saka yung card ng Sun Cellular. So, diba guys, sobrang helpful kasi hindi nasasayang yung time mo na magbalik ng mga gamit. So, pag maayos na yung bahay, tsaka mo nang
na ngayon ilagay sa tamang lagayan itong mga nakolekta mong gamit. Tapos guys, ito para sa mga Sun Cellular users, huwag niyong kalimutan yung GigaSurf 50, GIGA50, walang space, all caps. Tapos isend nyo sa 247, 50 pesos lang, 3 days, 1 gig internet. So pwede na kayong mag-YouTube, mag-stream, mag-upload, mag-post sa social media nyo. At dahil tapos na ako maglinis, so ibabalik ko na lahat ng mga gamit na to sa tamang lagayan. So, sana na-enjoy nyo ang cleaning vlog at sana meron kayong nakuhang tips sa tamang paglilinis at pag-ayos ng mga gamit. Kung first time nyo lang ako napanood, please subscribe to my channel. Tapos kung meron kayong request na video na gusto nyo gawin ko next time, comment lang kayo. So, see you next time! Bye-bye!